Ang mga halimaw ay patuloy pa rin sa pagsalakay sa bayan ng Suwon sa ilang mga sumunod na araw. Karamihan sa mga halimaw na ito ay mga low rank, kaya naman si Hanho ay kaya silang patayin ng isang suntok. Ang mga skeleton ay lumalaban din ng madalian sa mga ilang pag-atake ng mga halimaw. Sinusubukan ni Hanho at Ji-Soyeon na pigilan ang ilang mga troll, ngunit may nakita si Spearman Kyung-soo na isang orc na nagmumula sa likuran. Madaling na-manage ng mga biker gang ang orc sa isang tactical na paraan. Matagal na nilang nilalabanan ang malalaking pag-atake ng mga halimaw, na siya namang tumutulong sa World 3 na lumago ng mas mabilis, at sa ngayon, ang growth rate nito ay nasa 79%. Malapit nang tumaas ang average level ng mga manlalaro sa bayan ng Suwon. At malapit nang maabot ang level 9, at kung magpapatuloy pa ang ganito, lahat sila ay posibleng makapag-level up sa level 15. Isang abiso ang lumalabas na nagsasabing halos makukumpleto na ang paglaki ng World 3, at pinasalamatan ni Songwoo ang mga taong bayan para sa kanilang pagsusumikap. Ang isa pang window ay nag-pop up, na nagpapaalam sa kanila na ang World 3 ay umabot na sa unang yugto nito ng paglaki. Ang lahat ng manlalaro na nag-ambag sa quest na ito ay makakatanggap ng permanenteng status bonus na +1 strength, at ang mga manlalaro ay bibigyan ng blessing para sa susunod na 24 na oras. Ang blessing na ito ay magtataas ng kanilang acquisition rate ng 20%. Pagkatapos basahin ang bagong mensahe ng system, pumunta si Songwoo sa World 3. Matapos itong pagmasdan, sinabi ni Songwoo na ang punong ito ay hindi naiiba sa anumang ordinaryong puno. Hinawakan ni Songwoo ang World 3, at nagsimula itong kuminang na may kakaibang enerhiya, at isang mansanas ang lumabas sa puno. Ipinapalam ng system kay Songwoo na ang World 3 ay nagbunga na ng isang bunga nito, at ang mga itinuturing na karapat-dapat lamang ang maaaring kumuha sa prutas na ito. Ang mystical wrecked apple na ito ay tinatawag na first fruit of the World 3. Ang prutas na ito ay overpowered ng mahiwagang kapangyarihan ng World 3, at ang makakakain nito ay makakakuha ng espesyal na kapangyarihan. Nang hindi nag-aksaya ng oras, sinimulan ni Songwoo ang pagmuya ng mansanas. Nag-pop up ang isang system notification na nagpapalam sa kanya na pagkatapos kumain ng prutas ng World 3, nalink na siya sa World 3. Ito ay isang passive skill na tinatawag na World 3 Linked. Kayang makakuha ni Songwoo ng isang certain amount para mas mapataas pa ang stats sa tuwing lumalaki ang World 3, at nakakuha siya ng isang kasanayan na tinatawag na return. Makakabalik si Songwoo sa World 3 kahit nasaan man siya. Ang kasanayang ito ay may cooldown na 24 na oras. Iniisip ni Songwoo na ang pagpapalaki ng World 3 ay ang pinakamahusay na opsyon dahil nabigyan na siya nito ng ilang mga estatistika at isang kasanayan sa pagbalik. Hindi siya makapaglakas loob na subukang salakayin ang mga pirata noon, dahil maaaring mahirap ang pagtakas mula sa kanilang base. Pero ngayon, pupunta siya sa kanila kapag naging mas matatag na ang World 3. Ang ikalawang yugto ng paglago ng World 3 ay magsisimula na. Ang presensya ng World 3 ay mas kumalat ngayon, at ngayon ay madadama ito ng mas malalakas na halimaw. Natanggap din ng lahat ng manlalaro sa loob ng Suwon ang abiso na ito, at sinabi ni Sergeant Kim na ngayon ay naging mas mahirap ang quest na ito, at hindi niya alam kung kailan ito matatapos. Ipinapalam sa kanila ng scouting team na ang kanilang mga magic drone ay nakakita ng isang bagay na nagmumula sa hilaga sa kalangitan. Ang mga sumasalakay na ito ay isang grupo ng mga wyvern, at sila ay sumusugod ng may bilis. Sinabi ni Spearman Kyung-soo na napakaraming wyvern, at iniisip niya kung mapipigilan pa ba nila ito o hindi. Sinabi ni Songwoo na kung ang bagay na ito ay nangyari na sa hinaharap, kung gayon ang buong bayan ng Suwon ay mawawasak, pero ngayon ang mga bagay ay mag-iiba-iba. Pagkaraan ng ilang minuto, nakarating na ang mga wyvern sa labas ng bayan. Ang Alpha Wyvern ay personal na nangunguna sa grupo ng mga wyvern. Pagkalapit sa bayan, nagsimulang umikot ang mga wyvern sa Alpha Wyvern, na naging dahilan ng pagkatakot ng mga taong bayan. Nagtanong si Hanho kung bakit umiikot na lang sila sa halip na umatake, at nahihilo siya dito. Iniisip ni Songwoo na baka sinusukat ng Alpha Male Wyvern ang kanyang lakas. Ang Alpha Wyvern ay nakatuon sa pagmamasid at pagkontrol lamang sa mga wyvern, at halos hindi siya sumasali sa mga pag-atake. Siya'y maingat, na sandaling maramdaman niya ang kanyang kalaban na mas makapangyarihan,
sila'y aatras. Pero sa pagkakataong ito, papatayin ni Songwoo ang bawat isa sa kanila bilang fertilizer para sa World Tree. Ang Alpha Wyvern ay nagbigay ng isang malakas na dagandong, at ang mga Wyvern ay nagsimulang umatake patungo sa bayan. Nang magsimula na ang pagsalakay sa kalangitan, inutusan ni Spearman Kyangsu ang kanyang mga tauhan na maghintay muna sa ngayon. Nang malapit na ang mga Wyvern sa kanila, inutusan ni Spearman Kyangsu ang kanyang mga tauhan na gamitin ang isa sa kanilang camouflage attacker na Thunder God's Cannon. Ang energy blast ng Thunder God's Cannon ay napakalakas, kaya tumagos ito sa ilang mga Wyvern sa isang pag-atake lamang. Ang mga taong bayan ay namotivate matapos makita ang mga Wyvern na bumagsak ng patay sa lupa. Tinawag ni Songwoo ang kanyang Skeleton Ogre Champion na lumabas sa abyss, sa itaas mismo ng mga Wyvern. Ginamit ng Ogre Skeleton ang kanyang single punch skill para mapatay ang hindi mabilang na mga Wyvern. Ang bawat napatay na Wyvern ay nagbibigay ng 600,000 ginto, na higit pa sa gintong ibinigay ng ilang mga higher rank boss monster na napatay. Ginamit ni Songwoo ang Werewolf Injection kasama ang kanyang Grim Reaper state, at sinabi niya sa Alpha Male Wyvern na oras na para bumaba siya dito ng personal. Kaka-harvest lang ni Songwoo ng 48 souls mula sa mga napatay na Wyvern, at iniisip niya na ang dami ng kaluluwang ito ay sapat na para harapin ang Alpha Male. Sa ilang kadahilanan, ang mga Wyvern ay nagsimulang magtungo sa Thunder God's Cannon. Sinusubukan ng mga magic user ang kanilang makakaya na i-reload ang Thunder God Cannon, ngunit malapit na sa kanila ang mga Wyvern. Ngunit lingid sa kaalaman nila, naglagay na si Songwoo ng bitag malapit sa kanyan. Lumabas ang Necrobot mula sa abyss, at sinuntok niya sa mukha ang mga Wyvern. Nagsimulang umatras ang mga Wyvern, kaya kinuha naman ng Necrobot ang Thunder God mula sa mga magic user. Pinapalakas ng Necrobot ang Thunder God Cannon sa mas mataas na antas gamit ang sarili niyang mana, na kung saan ay nahati ang mga Wyvern sa isang energy blast. Ang natitirang mga Wyvern ay umalis sa Thunder God's Cannon, at itinuon nila ang kanilang atensyon sa iba sa paligid. Lahat ng Wyvern ay nagsimulang umatake sa barrier na ginawa ng ama ni Hanho. Hindi magtatagal ang barrier, at ipinaalam ng ama ni Hanho sa iba na ang mga Wyvern na ito ay direktang pupunta sa World Tree kapag nasira ang barrier na ito. Parehong inactivate ni Songwoo ang Fellblade at Death Response ng sabay-sabay upang masakop ang labas ng bayan ng Breath of the Abyss. Hinaharang ng Breath of the Abyss ang vision ng mga Wyvern. Ang mga Wyvern ay pinatatamaan ng mga fire arrows sa sandaling makalapit sila sa panlabas na layer ng Breath of the Abyss. Kinokolekta ni Songwoo ang lahat ng kaluluwa ng mga Wyvern sa kanyang Grim Reaper side para sa isang pag-atake ng Demonic Bombardment. Gusto ni Songwoo na paalisin ang lahat dahil gagamit na siya ng malakas na pag-atake. Ang Demonic Bombardment attack ay hinahati ang mga Wyvern na parang mananipis na papel. Sinasamantala nina Hanho at Jisoo-yun ang pagkakataong ito para ilunsad ang kanilang pag-atake sa mga Wyvern na nakaligtas sa pag-atake ni Songwoo. Kaliwat kanan ang mga Wyvern, ngunit hindi alam ni Songwoo kung ano ang ginagawa ng Alpha Male. Nakita ni Jisoo-yun ang Alpha Male, at ipinaalam niya sa iba na may ilalabas ito. Ang Alpha Wyvern ay naglabas ng hindi kilalang berdeng likido mula sa kanyang bibig. Ang ilang patak ng likidong ito ay naiwisik sa mga fully armored troll skeleton. Ang berdeng likidong ito ay naglalaman ng corrosive acid, na madaling natutunaw ang mga troll skeleton. Nagpapasalamat si Songwoo sa Alpha Male Wyvern sa pagtunaw sa mga troll skeleton, habang iniisip niyang palitan sila ng mga bagong skeleton Wyvern. Dinala ni Songwoo ang laban sa itaas kasama ang kanyang team. Matapos itong masaksihan, sinabi ni Sergeant Kim na hindi na ito laban para sa mga tao, at ipinaalam ng ama ni Hanho na umiwas ang lahat mula sa mga patak ng acidic na likidong ito. Seryoso ang tingin ng Alpha Male na para bang may pinaplano siyang bago. Ngunit sa halip na umatake, nagsimula itong tumakbo palayo, at sinabi ni Jisoo-yun kay Songwoo ang tungkol sa pagtatangka nitong tumakas. Ipinaalam ni Songwoo sa kanyang mga miyembro na huwag siyang hayaang makatakas, at nagsimula nilang habulin ang Alpha Male. Pagkatapos makalapit sa Alpha Wyvern, ginamit ni Songwoo ang kanyang Twilight Raid skill dito. Ang Twilight skill ay ganap na binalutan ng Alpha Wyvern, na ginagawa siyang hindi makagalaw. Wala na silang masyadong oras,
kaya nagmamadaling pumunta si Songwoo sa alpha male kasama si Ji Soo-yeon. Pareho silang umatake sa mga pakpak ng alpha male upang mahulog siya sa lupa. Ang alpha male ay hindi na kayang manatili sa kalangitan dahil sa pinsala sa kanyang mga pakpak, at nagsimula siyang mahulog. Sa wakas, bumagsak siya sa lupa nang may malakas na kalabog. Sinabihan siya ni Songwoo na ngumiti at ipakita ang kanyang mga ngipin dahil ito ay magiging masakit. Sa sandaling makalapit si Songwoo sa alpha male, sinabi niya sa kanya na mula ngayon, siya na ang magiging conqueror ng kalangitan. Ngunit ang alpha wyvern ay hindi matatalo ng hindi lumalaban, kaya sinubukan niyang kagatin si Songwoo, pero nagawa ni Songwoo na makatakas sa kanyang bibig bago niya ito tuluyang maisara. Pagkatapos ay umatake si Songwoo gamit ang Grim Reaper's Scythe, na nagdulot ng malaking pinsala sa alpha wyvern, ngunit napakataas pa rin ng kanyang resistance. Sinabihan ni Ji Soo-yeon si Songwoo na umatras, at kumbinsido si Songwoo sa kanyang kahilingan ng walang anumang tanong. Ginamit ni Ji Soo ang kanyang kakayahan para malaman ang mga weak point ng alpha wyvern. Sa loob lamang ng ilang segundo, natukoy niya ang lahat ng kanyang kahinaan. Pagkatapos ay sinimulan niyang atakihin ang mga weak points ng alpha wyvern gamit ang dalawa niyang espada. Ang alpha wyvern ay dumanas ng maraming pinsala, kaya ang kanyang walang malay na katawan ay bumagsak sa lupa. Sinabi ni Ji Soo-yeon kay Songwoo na malapit na itong matapos dahil hindi na makagalaw ang alpha male, at si Songwoo ay nagpapasalamat sa kanya para sa kanyang tulong. Pagkatapos ay inutusan niya ang Death Knight na bigyan ng final blow ang alpha wyvern. Ginamit ng Death Knight ang Dragon Sword para patayin ang alpha wyvern, at nakatanggap sila ng mahigit 4 na milyong ginto para sa pagpatay sa kanya. Ipinapalam pa ng system kay Songwoo na may ibibigay na espesyal na reward sa kanya para sa pagpatay sa Monster Ruler. Natanggap ni Songwoo ang title ng Sky Conqueror, na nagpapataas ng kanyang agility at stamina ng 2 puntos, at ang kanyang pisikal na depensa ay tumaas ng 10% habang ang kanyang wind resistance ay tumaas ng 20%. 2,733 araw na lang ang natitira bago mapisa ang Dragon Egg, dahil nakatanggap sila ng 700 araw na bawas sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa isang Alpha Wyvern boss monster. Ang mga rewards ay hindi lamang nagtatapos dito habang ang Big Great Experience card ay natanggap ni Songwoo ng biglaan dahil sa pagpatay sa Hell's Moving Armor ng mag-isa. Ipinapalam nito kay Songwoo na naabot na niya ang threshold ng mga experience point para mag-level up, at tinanong nito si Songwoo kung gusto niyang gamitin ang coupon na ito. Pumayag si Songwoo na gamitin ang coupon, at nag-level up siya hanggang sa level 21. Kasabay nito, ipinaalam ni Ji Soo-yeon kay Songwoo na na-manage na rin nila ang lahat ng Straggler Wyvern. Nagsisimulang maglabas ng kulay asul na liwanag ang World Tree. Isang abiso ang lumalabas na nagpapalam sa lahat na ang World Tree ay umabot na sa ikalawang yugto ng paglaki, at ito ay nagpapataas ng strength ni Songwoo ng 1 puntos habang siya ay nakalink sa World Tree. Si Spearman Kyung-soo at ang ama ni Han-ho ay lubos na namangha matapos makita ang paglaki ng World Tree. Sinabi ni Han-ho na hindi niya alam kung bakit, ngunit ang kulay ng mga dahon ay kakaiba. Ipinapalam ng Windows system na ang World Tree ay nagkaroon ng propensity dahil sa impluwensya ni Songwoo, at hindi sigurado si Songwoo kung ano ang propensity na ito. Ang isang bagong window ay nag-pop up na nagsasabi na ang World Tree ay nakakuha ng isang bagong kakayahan na tinatawag na Divine Tree Shadow. Ang kakayahang ito ay nagpapahintulot sa Divine Tree na bumuo ng isang malakas na magic barrier sa buong lugar na magsisilbing isang malakas na protection shield, at ito ay maghihigpit sa mga unwanted na tao na gustong makapasok sa lugar. Ang World Tree ay nakakuha ng isa pang kakayahan na tinatawag na The One Who Holds the Souls. Sa tuwing ang isang taong biniyayaan ng World Tree ay kumitil ng buhay ng iba, ang mga kaluluwa ng mga patay ay dediretso sa World Tree. Sinabi ng ama ni Han-ho na ito ay mas mukha ng isang ghost tree, na kumakain ng mga kaluluwa sa halip na tawaging World Tree. Kinukot siya ni Han-ho ang kanyang ama sa pagsasabing tiyak na kinakabahan siya dahil isa lang ang kanyang barrier skill, at ngayon ang World Tree na ang bahala sa protection barrier. Ang kakayahan ni Han-ho sa pagiging untouchable ay nasa cooldown, kaya ang kanyang ama ay naglaan ng kanyang matamis na oras upang gumawa ng ilang karahasan sa kanya. Nakadama ng kaginhawaan ngayon si Songwoo dahil sa napakahina ng World Tree noon.
Kung ang walang utak na si Terror Kim ay naghagis ng kahit isang bomba dito ng biglaan, ang World 3 ay tiyak mamamatay dito. Ang bagong kakayahan ng World 3, na tinatawag na, The One Who Holds the Souls, ay ganap na katulad ng mga kakayahan ng kanyang Anubis form. Sa tuwing siya ay nasa Anubis form, hindi niya magagamit ang kanyang pinakamakapangyarihang kakayahan dahil lahat ng ito ay nangangailangan ng mga kaluluwa, at kailangan pa niyang patayin ang mga alagad ng mga boss monster upang makakuha ng mga kaluluwa. Pero ngayon, sisipsipin ng World 3 ang mga kaluluwa ng mga napatay na kaaway, at pagkatapos ay magagamit niya ang mga kaluluwang iyon kung siya ay magta-transform sa Anubis. Namangha rin si Songwoo matapos makita ang paglaki ng World 3. Biglang may umaaligid na isang madilim at maliwanag na sinag sa range ng World 3. Lumalabas na ang faction ng Anghel ay nagdagdag ng bounty sa kanyang ulo ng 70 milyong ginto, habang ang faction ng Diablo ay tumaas ng 25 milyong ginto. Dagdag pa, ang kanyang impluensya ay tumaas ng husto, kaya ang bounty quest ay tumaas mula sa server quest na naging isa ng world quest. Simula ngayon, ang mga manlalaro mula sa iba't ibang panig ng mundo ay maglalayon para sa kanyang buhay. Ipinaalam ni Hanho kay Songwoo na ang kanyang pagiging viral kamakailan sa buong mundo, ay hindi sa mabuting paraan. Iniisip ni Songwoo na ito ngayon ay masama, pinilit na maging world-class quest ito dahil alam ng system na hindi siya mapapatay ng mga Korean players. Sinabi ni Hanho kay Songwoo na ang mga Chinese pirates ay baka nagkaroon na ng plano pagkatapos makita ang quest na ito. Sinabihan ni Ji So-yun si Hanho na dapat mong iwasan ang pag-iisip na ganyan, pero sinabi ni Songwoo alam niyang may katotohanan ang sinabi ni Hanho dahil kinasusuklaman na siya ng mga pirata, at ngayon ay may gantimpala na rin ito. Dito ipinaalam sa kanila ni Yeon mula sa Ganghwa Island na ang pirate community ay nababaliw sa necromancer, at sinasabi nila na parurusahan nila ang necromancer para sa kanyang mga kasalanan. Nakaisip na sila ng paraan para mahuli siya, at mayroon silang 3,000 na manlalaro na handa na sa ilalim ng faction ng Anghel. Ipinagyayabang nila na masasakop nila ang Korea pagkatapos na patayin ang necromancer. Ipinaalam ni Hanho kay Songwoo na ang kasakiman nila ay lumaganap din sa Korean community, dahil karamihan sa mga manlalaro ay sinusuportahan ang mga pirata na patayin siya. Sinabi sa kanila ni Songwoo na wala silang ibang pagpipilian kundi ang maghintay at panuulin kung paano ang daloy ng sitwasyong ito. Ang buong bayan ay nasa tahimik, at sila ngayon ay nagpapahinga. Ang mga taong bayan ay medyo ligtas dahil ang barrier ng World 3 ay mas malakas kaysa sa kanilang naunang barrier. Naiinis si Hanho pagkatapos basahin ang mga post dahil sinasabi ng ilang post na magsasagawa ng Grand Parade ang pirates bago tapusin ang The Necromancer, at gagawin nila ito ng naka-livestream para mapanood ng buong mundo ang katapusan ng isang kalunos-lunos na Necromancer. Sinabi ni Ji So-yun na sigurado siya na hindi lang mga pirata ang gustong tumangka sa buhay ni Songwoo, dahil susubukan din ng iba pang mga high-rank players mula sa ibang mga server ang kanilang kapalaran dito. Sinabi ni Songwoo na ang buong mundo ay gustong malaman kung sino ang lumabag sa Absolute Race. Iniisip ni Songwoo na kung hinahabol siya ng mga manlalarong ito, hindi ganoon kalaking bagay ito, ngunit parang karamihan sa kanila ay gustong-gusto ang Korean server. Siya ay naasar habang kinokontrol ng mga faction ng Anghel at Diablo ang mga quest, habang wala silang natatanggap na compensation. Bigla na lang, nag-pop up ang system notification na nagsasabi na nasa kanya ang atensyon ng World 3, at isang quest ang nagawa. Ito ay isang party quest na tinatawag na Counter-Attack Strategy. Ang layunin ay i-broadcast ang eksena kung saan malubhang mapipinsala nila ang ibang mga faction. Bilang gantimpala, isang party skill at isang party item ang ibibigay sa kanya. Isinasaad pa nito na ang mga Absolute Race ay nag-iingat sa paggising ng isang bagong puwersa. Gagamitin nila ang lahat ng uri ng taktika upang suriin ang Necromancer sa pamamagitan ng pag-atake sa kanya sa iba't ibang paraan, at pagdedeklara nila ng digmaan bago pa man maitatag ang bagong faction. Mag-iiwan ito sa ngayon ng negatibong epekto kay Songwoo at sa reputasyon ng kanyang faction. Kaya naman, kailangan ng aksyon mula kay Songwoo. Kailangan niyang patunayan sa kanyang mga kaaway na mali sila sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mas maraming tao na masaksihan ito sa pamamagitan ng pag-broadcast nila. May kondisyon sa quest na ito na nagsasaad na kailangan niyang atakihin ang kanyang mga kaaway bago siya atakihin ng mga ito,
at kung makikita ang isang eksena ng pagkatalo niya, bibigyan siya ng parusa. Iniisip ni Song-woo na baka sinusubukan ng system na gawing mas matindi ang quest na ito sa pamamagitan ng paglalagay ng kondisyon ng pagbo-broadcast. Inilabas ni Song-woo ang kanyang legendary rank piece na Angel Swing na natanggap niya matapos sirain ang isang angel statue, at ang item na ito ay maaaring mag-teleport sa user sa lokasyon ng isa pang angel statue. Sinabi ni Song-woo na kailangan niyang magturo ng seryosong leksyon sa mga pirata na ito. Aktibo ang Divine Tree Shadow skill sa paligid ng bayan ng Suwon, at ang Barrier Shield ay may health stat sa mahigit 150,000. Mayroon lamang 226 na katao ang kasalukuyang pinapayagan sa loob ng barrier. Ang mga taong bayan ay nakakaramdam ng lubos na kaligtasan sa pagkakaroon ng barrier na ito. Ipinaalam pa ni Spearman Kyungso kay Song-woo na ang range ng barrier na ito ay nasa 2 kilometro, at ang mga pinapayagang manlalaro ay malayang pumasok o lumabas sa barrier. Tinanong ni Song-woo ang tatay ni Han-ho kung ginagamit niya ng maayos ang vault item para panduhan ang mga operasyon ng lungsod, at sumagot siya ng oo. Ipinaalam pa ng ama ni Han-ho na marami silang naipon na ginto. Mayroon na silang sapat na mga baterya at purifier, kaya ngayon ay bibili sila ng ilang mga drone mula sa shop. Ipinaalam pa sa kanila ni Sergeant Kim na bibili rin sila ng mga pyesa ng sasakyan. Maaari pa nga silang gumawa ng siege weapon o blueprint item. Sinabihan sila ni Song-woo na huwag magpigil sa paggastos ng pera, at magiging maganda kung makakagawa sila ng mga armas tulad ng Thunder God's Cannon. Ipinaalam ni Han-ho kay Song-woo na nakatanggap siya ng ulat mula sa Ganghwa Island. Magsisimula na pala ang Pirate Parade sa Memorial Hall Base bukas ng alas 3 ng hapon, at ang mga beastmen na tinanggal o tinatrato ng masama ay lalahok din para palakasin ang kanilang puwersa. Sinabi ni Ji Soo-yeon na mukhang desperado na sila dahil ang ilang war beast ay naglalambing sa kamay nila ngayon. Sinabi ni Song-woo na kailangan niyang dumalo sa parada na ito ng palihim at guguluhin sila sa pagkakataong ito. Samantala, sa opisina ng Yongdenpo Guild, ang prosecutor ay nasa pagpaplano. Lumalabas na inilipat nila ang estatwa ng anghel sa kanilang base, at nagbigay ito sa kanila ng isang quest. Kailangan nilang alisin ang mga miyembro ng Devil Faction mula sa metropolitan area. Ang kanilang layunin ay sirain ang estatwa ng Diablo sa Northern District. Bilang gantimpala, bibigyan sila ng isang faction skill at rank point. Ang pangkat ng anghel ay makakakuha ng blessing sa sandaling magsimula ang labanan, at ang blessing na ito ay tataas ang kanilang depensa ng 20%. Ang parehong quest ay ibinibigay din sa faction ng Diablo, at ang quest ay mabibigo kapag ang estatwa ng anghel ay mawawasak. Sinabi ni Min Hem-song na sinusubukan ng angel statue na magbigay ng digmaan sa kanila, habang ipinaalam sa kanila ni Min Hwa-song na walang malaking gantimpala para sa quest na ito. Ngunit wala silang ibang pagpipilian dahil ang guild na may hawak ng estatwa ng Diablo ay nakakuha ng parehong quest, at kailangan nilang lumaban. Tinanong sila ng prosecutor tungkol sa pagkakakilanlan ng guild na nagmamay-ari ng estatwa ng Diablo, at ipinaalam sa kanya ni Min Hwa-song na baka ito ay ang Reconstruction Guild. Matapos silang mabigo na salakayin si Song-woo, sila ang sunod na may pananagutan, at ngayon ay mahirap para sa prosecutor na iwasan ang laban na ito. Isang crusader ang sumigaw sa silid na may masamang balita. Tinambangan na pala ang kanilang guard post sa Dawson area. Ang surveillance team na nakasaksi nito ay nagsabi na ang crusaders ay hindi pinatay ng mga halimaw, kundi ng isang player. Ang prosecutor ay masyadong naasar matapos mapagtanto ang isang bagay, isang quest ng digmaan ang ibinigay sa lahat ng kabilang sa Diablo o pangkat ng anghel. Bilang gantimpala, tataas ng 30% ang attack power at defense power ng winner team sa loob ng 7 araw. Ang dalawang faction ay kailangang sakupin ang 3 lugar na kinabibilangan ng Bukhansan, Kwangwon University, at Chongyang Station. Ang bawat player na kabilang sa Devil o Angel faction ay pwedeng lumahok sa quest na ito. Pagkatapos ng anunsyo ng quest na ito, maraming kilusan ang nagsisimula sa buong Korean server, at ang prosecutor ay natatakot na ang quest na ito ay madaling lumaganap sa isang all-out war.